pardon and blessing, life everlasting, mercy unmeasured. How can it be? You are the giver, faithful forever. Help us to treasure all we've received. You laid your life on the table, broken like bread, poured out like wine. We sing, what a wonderful Savior, Jesus our King. All that you gave we receive. For the price you paid, we pour out our praises. For this piece of grace we thank you, Jesus. For the price you paid, we pour out our praises. For this piece of grace we thank you, Jesus. For the price you paid, we pour out our praises. For this piece of grace we thank you, Jesus. You laid your life on the table, broken like bread, poured out like wine. We sing, what a wonderful Savior, Jesus our King. How we adore you, for you laid your life on the table, broken like bread, poured out like wine. We sing, what a wonderful Savior, Jesus our King. All that you give we receive. Tayo ba magsiupo na? So, okay, once again, good morning po and happy Lord's Day. So, patuloy po nating buksan no, ang ating mga Biblia. So, tayo po ay magpapatuloy sa pagpapangaral ng salita ng ating Panginoon. So, bago yan, let me take some time para po mag-review no, or bigyan kayo ng paalala sa salita na ipinangaral sa atin last week. So, last week po, napag-aralan natin na ang bawat mananampalataya ay anak ng babaeng malaya. No, kung natatandaan nyo, gumamit ng historical background si Pablo, si Pablo no, sa kanyang pagpapaliwanag ng patungkol sa kalayaan na meron ng bawat mananampalataya. So, ginamit ang illustration or ang story ni Sarah at ni Hagar. No? At si Sarah ay ginamit bilang bibigay halimbawa sa atin na tayo ay mga anak ng babaeng malaya. At yung babaeng malaya na yon ay siyang ginagamit or tinatawag na Jerusalem na nasa itaas. No? So we are expecting na makikita natin yung bagong Jerusalem na yon. And so, nabigyan tayo ng kaalaman and ng sneak peek, no? Na ang Jerusalem na nasa itaas ay nangangahulugan
na ang bawat mananampalataya na nagmumula sa Jerusalem na nasa itaas ay ipinanganak o nabuhay muli sa pamagitan ng desisyon ng Diyos. Siya ay nabuhay muli sa gawa ng Diyos at siya ay nabuhay muli sa pamamaraan na natural sa Diyos. At kung atin pong isa-summarize sa makatuwid, ang mga bagay na iyon or ang pagkabuhay muli ng isang tao ay hindi kailanman magagawa ng isang tao. So yun po ang ibig sabihin ng isang anak ng babaeng malaya. Ikaw ay pinanganak ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang kumilos sa iyo. Siya ang gumawa sa buhay mo na kung saan ikaw ay nabuhay muli. No? And kung matatandaan nyo, sa ating pong pag-aaral sa Sabbath School natin last week, anong nauuna? Pananampalataya o ang pagkabuhay muli? Na ang natural or ang normal na tinuturo sa atin pong kasalukuyang panahon ay maniwala ka para mabuhay kang muli. Diba? Manampalataya ka para mabuhay ka muli. Pero kung atin po talagang aaralin ang salita ng Diyos at sa pagbibigay liwanag ng Espiritu Santo, nauna po ang pagbubuhay muli bago ang isang tao ay manampalataya. Dahil kailanman ang isang tao na patay ay hindi maniniwala at hindi makakatanggap ng mga bagay na nagmumula sa Diyos. Matatanggap mo lamang ang biyaya ng Diyos. Pag sinabi ko pong biyaya ng Diyos, ito po ay patungkol sa kaligtasan. So matatanggap lang natin ang kaligtasang iyon sa pamamagitan ng pananampalataya, pero again, walang mananampalataya kung tayo ay patay. So kinakailangan ng pagbubuhay muli. At ang pagbubuhay muli na iyon ay desisyon ng Diyos at hindi desisyon ng tao. Hindi sa pamagitan ng ating gawa sa pagsunod sa kautusan, dahil po ang kautusan mismo ang naghahayag na ang kaligtasan ay pangako. Okay? So kaya nga sabi ko last week, wait lang po Hello, praise. Kaya po sabi ko last week, isa sa pinakamagandang pagpapaliwanag ni Pablo ay yun nga, yung pinag-aralan natin last week, no? Dahil nga po ang mga maling guro ay nagsasabi na maliligtas ang isang tao sa pamagitan ng kautusan. Pero doon ipaniliwanag ni Pablo na ang kautusan mismo ang nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pangako. Okay? Kaya naman, ang hamon at tawag po sa bawat isa sa atin nung nakarang linggo ay mababasa natin sa chapter 5, verse 1, na sinasabi, kaya para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So tayo po ay pinaalalahanan na huwag bumalik sa mga gawa na kung saan ay ginagawa natin o ginagamit natin bilang ating katiyakan o batayan ng ating kaligtasan. Alam niyo po ba, as simple as paggawa niyo ng sarili niyong batayan ay isang pagpapakita na hindi ka satisfied or hindi ka nagtitiwala sa natapos ng ginawa ng Panginoong Hesus. So every time na sinasabi mo sa sarili mo na gawin ko to para maligtas ako, itong ginagawa kong ito yung nagiging katiyakan ko. So, you are making your own law. At hindi yan na makakaligtas sa atin. So, yun po ang hamin sa atin, no? Wag tayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ano ba yung punto ng pagiging alipin? Ang pagiging alipin ay pag-iisip na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan po ang mindset ng isang alipin. Okay? Iniisip mo na maliligtas ka sa pamagitan ng kautusan or sa pamagitan ng iyong ginagawa. Pero ang mindset ng isang anak, naunawaan mo na ligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan lamang ni Kristo. Yan ang kaisipan ng isang anak na malaya. So ngayon, bibigyang diin ni Pablo ang isa pa sa mga binibigyan na diin ng mga huwad na guro. Na kung matatandaan niyo po in Acts 15, sabi ko nga kanina, nag-stop tayo sa Acts chapter 15, no?
So babalik tayo doon soon kapag natapos na natin Galatians. Chapter 5 na tayo. Last chapter ng Galatians is chapter 6. After this, babalik tayo sa Acts 15. Now, kung babalik tayo sa Acts 15 verse 1, sinasabi doon na may ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid. Maliban na kayo'y tuliin, ayon sa kaugalan ni Moises, hindi kayo maliligtas. No, hindi lang sa pagsunod ng kautusan, bagkus pati na rin ang pagtutuli ay sinasabi ng mga nanampalataya kay Kristo na mga Hudyo na sinasabi na maliligtas kayo sa pamagitan ni Kristo, ngunit kailangan na tuliin muna din kayo. So yun yung dagdag nila, tuliin at sumunod sa kautusan. And now, sa puntong ito natin pong pag-aaralan, dito ay bibigyan din ni Pablo na hindi makakapagligtas ang pagtutuli. Okay? So, ang punto ng mensahe ay kapahamakan ang mangyayari sa mga umaasa sa pagtutuli. So, this is a warning sa bawat isa na kapahamakan ang mangyayari sa mga umaasa sa pagtutuli. Wala pong magandang maidudulot ang pag-asa ng iyong kaligtasan sa pagtutuli or sa iba pang ginagawa mo. Bagkus kapahamakan lamang ang mangyayari sa iyo. And this is again a warning. Now, bakit po? Dahil ang taong umaasa sa pagtutuli ay hindi makikinabang sa ginawa ni Kristo. Bakit kapahamakan? Dahil ang taong umaasa sa pagtutuli o sa kanyang mga gawa ay hindi makikinabang sa ginawa ni Pablo. At yan na makikita natin sa verse 2. Tingnan niyo po ang inyong mga Biblia in chapter 5, verse 2. Sinabi diyan, sabi ni Pablo, makinig kayo. No? Makinig kayo. So ito ay pagpapakita ng katapangan at bigat ng kanyang sasabihin. And dapat kada linggo ganun din tayo, no? Makinig tayo. Huwag antok-antok. Okay? Makinig kayo, sabi ni Pablo. At sinabi niya, akong si Pablo. So naano niyo po ba yun na minsan kapag nagsasalita kayo, for example, anak ka ng mayor, kilala mo ba ako? Di ba? Yung ganyan pa. Diba? Minsan, di ba, nakipag-usap ka, kilala mo ba ako? So, ibig sabihin, kapag sinasabi mo yon, alam mo na merong something sa pagkatao mo na, kumbaga, magbibigay ng punto sa kung ano yung sinasabi mo sa kausap mo. Ganon din po si Pablo. Sabi niya, makinig kayo. Kilala niyo ba ako? Hindi. Sabi niya, makinig kayo. Akong si Pablo. No? Bakit niya to sinabi? Now, if you remember, si Pablo po ay isang apostol. Diba? Ito ay pagpapahiwatig ng kanyang pagiging apostol at pagkakakilanlan niya bilang Hudyo at Pariseo. Diba si Pablo, siya ay Hudyo at hindi lang siya Hudyo, but siya rin ay Pariseo. Ano nga yung Pariseo? Pariseo? Ano yung Pariseo? Pari ba? Pari na nasa iyo? Hindi. Pariseo ay mga tagapagturo ng kautusan. Sila yung very strict na sekta na kung saan ang ano talaga nila ay sumunod sa kautusan. Okay? Now, meron pang mas malawak na pagpapakilala ni Pablo sa kanyang sarili. Basahin ko po sa inyo para lang makilala niyo po si Pablo, para magkaroon ng bigat itong sinabi niya akong si Pablo. Sabi niya sa mga taga-Filipos, sabi niya, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako, sabi ni Pablo. Bakit? Ito yung pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia, ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Ganon inilarawan ni Pablo ang kanyang sarili. So kung atin pong isa-summarize yung sinabi niya, siya ay masugid na tagasunod ng kautusan. Bilang Pariseo, siya ay masugid na tagasunod ng kautusan. And so babalik tayo sa sinabi niya. Sabi niya, makinig kayo. Akong si Pablo na masigasig na tagasunod ng kautusan dati. Okay, inano ko na lang, no? Dinagdagan ko na lang emphasis. Yun ang sabi niya. Akong si Pablo na masigasig sa pagsunod ng kautusan ni Moises dati, ay, anong sabi niya? Ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli
si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. So here's a person na tagapagturo. Imagine, inaral niya ang kautusan. Hindi ko lang alam kung ilang taon siya nagsimula, but most probably, ang mga, dati kasi 12 years old eh. Di ba? Kung natatandaan nyo yung isang pagiging ganap na lalaki sa kanila, 12 years old. So it's most probable na at 12 years old, nag-aaral na po si Pablo sa seminaryo. Nag-aaral na siya ng kautusan. No? And so imagine this person na nag-aral ng kautusan, sumunod sa kautusan, masigasig. Sabi niya pa nga sa mga taga-Pilipos, sa katuwiran na nasa kautusan, ay wala po akong kapintasan. Lahat yan sinunod ko. Lahat yan ginagawa ko. Walang mintis na sinusunod ko. Now, coming from this person, ano pong sinabi niya? Ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, again, pagtutuli is part of the law, parte yan ng kautusan. Si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. So si Pablo na nakilala ang Panginoong Yesus at naligtas sa pamagitan ng biyaya ay ngayon nagtuturo na hindi ang pagtutuli ang makakapagbigay ng kaligtasan. Bagkus, ang pagkakaroon ng pag-asa sa pagtutuli ay magiging pagkawala ng pakinabang natin sa ginawa ni Kristo. Yun ang sinasabi niya. Bakit? Ano bang pagtutuli? Bakit ba binibigyan ito ng diin ng mga Hudyo? No? Para po maintindihan natin itong mga Hudyo, balikan natin kung ano ba ang pagtutuli. Ang pagtutuli po kasi, yun yung pagputol. Ang pagtutuli, alam niyo naman po yun, ay pagkaunawa na at turo ng mga Hudyo. At ito ay simbolo ng pagiging kabahagi sa tipan ng Diyos kay Abraham. Diba, binasa natin kanina sa atin Old Testament reading in Genesis 17. Sabi sa verse 11, inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Okay? So dyan po nagmumula itong pagtutuli. So ibig sabihin, para sa mga Hudyo, ang hindi paggawa nito or hindi pagtutuli ay magiging dahilan upang isipin ng taong iyon ay hindi kabilang sa tinatawag na covenant people of God. Sino ba yung covenant people of God? Ang mga Hudyo o ang Israel. Tinatawag silang covenant people of God. No? So kapag hindi ka natuli, hindi ka parte ng covenant people of God. Okay? So sa makatuwid, hindi ka ligtas. Ganun ang kanilang naisip. Dahil hindi ka parte. Di ba? Hindi ka tinuli, hindi ka ligtas. And sadly, ito yung naging batayan ng mga Hudyo, ng mga Israelita para sa kanilang kaligtasan. Kaya natatandaan nyo yung rebuke ni John the Baptist sa mga Pariseo. Tatandaan nyo yun? Balikan ko po para sa inyo in Matthew chapter 3 verse 9. Anong sabi ni John the Baptist sa mga Pariseo? At huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, sa Abraham ang aming ama. No? Sabi ni John the Baptist, huwag niyo sabihin sa sarili niyo na ama niyo si Abraham. Anong ibig sabihin niya doon? Ibig sabihin, nakadepende nga sila sa pagiging Hudyo dahil parte sila ng lahi ni Abraham, o ligtas daw sila kasi parte sila ng covenant people of God. Tinuli sila eh. Diba? Kaya sabi ni John the Baptist, huwag niyo sabihin sa inyong sarili, sa Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham. You see? Mula sa mga batong ito. So yun yung rebuke ni John the Baptist kasi nga po, nagiging batayan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ng mga Pariseo na ang kautusan bilang batayan ng kanilang kaligtasan. Now, tutol ba si Pablo sa pagtutuli? Bago natin no? Tutol ba si Pablo sa pagtutuli? Ano sa tingin nyo? Tutol ba siya sa pagtutuli? Tutol ba siya? Hindi po. Hindi siya tutol sa pagtutuli. In fact, may tinuli siya. May tinuli siya. Si Timoteo. Alam mo rin in Acts 16. Sabi doon, nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo. Okay?
at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli. Lo, sama ni, no? Nangyari. Nangyari, Pablo, bakit mo tinuli si Timoteo? Bakit? Dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. So, merong situation, no? Si Timoteo ay kasama ni Pablo sa missions. And si Timoteo kasi, half-breed. Half German, half shepherd. Hindi. Half Hudyo, half Griego. At alam ng mga Hudyo, doon daw sa lugar na yon, ay ang ama ni Timoteo ay Griego. So, tinuli ni Pablo si Timoteo sa anong kadahilanan? Ito ay hindi para sa kaligtasan. Again, hindi yun para maligtas si Timoteo. Bagkus para sa mas maayos na pagmiministeryo nila doon sa lugar na yon. Kasi may Istanbul nga ang mga Hudyo doon. Naintindihan nyo? Kasi hindi pa nila naunawaan eh. So, pag nakita nila si Timoteo, ay, Griego yan, ayaw namin dyan, di ba? So, itong si Pablo, para makakonect doon sa mga Hudyo na yon, at tinuli itong si Timoteo. Pero no problem, kasi ang nanay ni Timoteo ay Hudyo. So, walang problema. Kaya nga, di ba, sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, sa mga Hudyo ay naging Hudyo ako. Sa mga Hentil ay naging Hentil ako. Hindi siya nag-compromise, but ginawa niya yung mga maaring gawin, na pwedeng gawin, na hindi salungat sa kautusan ng Diyos, para lang makakonect, no? Makapag-evangelize doon sa mga Hudyo o mga Hentil. Ganon ang ginawa ni Pablo. Hindi siya sumasalungat sa pagtutuli. Bagkus, ang kanya pong sinasalungat ay ang pagbibigay ng tao ng pag-asa para sa kanyang kaligtasan sa pamagitan ng pagtutuli. Yon ang kanyang binibigyan na diin na hindi iyon maaari. Hindi pwede na kautusan at ang biyaya. Tandaan niyo po yan, hindi kailanman mag-mix and match ang biyaya at kautusan. It's either sa kautusan o sa biyaya ka maliligtas. Now, I'm not saying na merong ibang daan sa kaligtasan, but ang sinasabi ko lang po ay ang hindi pagkakaroon ng ugnayan ng kautusan at biyaya sa kaligtasan. Okay? So, ang pagtutuli po, pero ang pagtutuli ay hindi salungat sa biyaya. Tandaan niyo yan. Ang pagtutuli po ay hindi salungat sa biyaya. Gaya ng kautusan na hindi salungat sa pangako, di ba? Bagkus ang kautusan na nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pangako. Ganon din po ang pagtutuli. Hindi sinasabi ng pagtutuli na salungat siya sa biyaya or sa kaligtasan. Bagkus ang pagtutuli ay hindi salungat sa biyaya. Kaya lang, ang naging mali lang ang pagka-interpret ng mga Hudyo. Nagkamali sila doon sa pagkaunawa nila ng sinabi ng Panginoon sa Genesis 17. And babalikan natin yan. Tingnan natin kung saan sila nagkamali. Pwede nyo po i-open yung mga Bible nyo sa Genesis. Okay, pakilakab. Papasok ng ating bisita. Alright. Genesis chapter 17. Verse 1 to 10. Tingnan nyo po dyan. Okay. In verse 1 and 2, kung titingnan po ninyo ang verse 1 and 2, sinabi dyan, nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya nagsasabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan, at ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking labis sa pararamihin. Now, kung babasahin nyo siya dito lang, baka maisip nyo, conditional to. Kung mag-obey ka, Abram, makikipagtipan sa iyo ang Panginoon, but mali po yun. Ito pong sinabi ng Panginoon sa Genesis 17 ay hindi na po bagong tipan. But, itong sinabi ng Panginoon sa Genesis 17 ay sinabi niya na doon pa lang sa Genesis 12. At kung babasahin niyo yung Genesis 12, hindi yun conditional. But promise yun. Hindi yun, gawin mo to bago ko to gawin. Hindi ganon.
But sa Genesis 12, anong sinabi ng Panginoon? Ikaw ay gagawin kong ama ng lahat ng mga bansa. Yun ang promise ng Panginoon kay Abraham. So inulit, no? Pinaalala muli ng Panginoon ang kanyang tipan, ang kanyang pangako kay Abraham. Dito sa Genesis 17. Napatuloy tayo, verse 3 to 6. At nagpatira pa si Abraham at sinabi ng Diyos sa kanya, para sa akin, ito ang aking pakipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi natatawaging Abraham, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak, at magmumula sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. So dito sa verse 3 to 6, may kita nyo yung paglalahad na kung ano ang gagawin ng Panginoon, di ba? Yan yung gagawin ng Panginoon, verse 3 to 6. Now in 7 to 8, aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan, upang maging Diyos mo at ng iyong binhi. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing kung saan ka ngayon ay isang dayuhan, ang buong lupain ng Kainaan bilang pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Dito sa verse 7 at verse 8 ay pagbibigay ng kasiguraduhan ng Panginoon na yung tipan niya ay magpapatuloy. Yan yung makikita natin sa 7 to 8. Security or assurance na magpapatuloy itong tipan na ito. Now in 9 to 10, tingnan nyo. Wait lang po. Nine to 10. Ano sabi dyan? Sinabi ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, okay, tingnan nyo ha, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Okay, merong inanong Panginoon. Iingatan mo ang aking tipan. Ikaw at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong lahi nila. So hindi lang po kay Abraham, hindi lang si Abraham mag-iingat, bagkos ang kanya ding mga lahi. Pagkamatay daw niya, no? And verse 10, ito ang aking tipan na iyong iingatan. Ang tipan natin at ang iyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Na ano nangyari dito? Ito po ay pag-utos ng Diyos sa kanilang gagawin upang ano? Upang paalala at tanda sa kanila ng tipan na gagawin ng Diyos. Ulitin ko po ha. Yung binigay dito sa verse 9 and 10 ay pag-uutos ng Diyos sa mga lahi ni Abraham na gagawin nila yung pagtutuli. Ang pagtutuling iyon ay paalala. Yung pagtutuling iyon ay tanda sa kanila ng tipan na gagawin ng Diyos. Nakikita niyo po yon? Dahil po, kung titingnan niyo, balik kayo sa Galatians chapter 3 verse 16. Ano sinabi sa Galatians 3:16? Galatians 3:16. Hawakan niyo lang yung Genesis ha. Galatians 3:16. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi, hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi. At yon ay si Kristo. Anong sinasabi dito sa Genesis 3:16? Yan pong binasa natin kanina, Genesis 17. At sino ang binhi na yon? Yon ay si Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ang katuparan ng pangako. Okay? Si Kristo ang katuparan ng pangako. Kaya po, ang pagbaling sa pagtutuli ay hindi pakikinabang kay Kristo. No? Na siyang katuparan ng tipan na pinapaalala ng pagtutuli. So, ang pagkakamaling ginawa ng mga Hudyo na yung tanda ng Diyos sa kanyang pangako ay ginawa nilang paraan ng pagkamit nila ng pangako. Tanda lang po yun. Tutuliin kayo upang maalala ninyo yung aking tipan.
Di ba nga kaya nga sinasabi, magpapatuloy ito at tuliin nyo sila. Dahil ito ang aking tipan. At ang katuparan ng tipan na yun ay si Kristo. No? Kaya po, pag bumaling ang isang tao sa pagtutuli, ay wala ka na sa pakinabang na ginawa ni Kristo, na siyang katuparan ng tipan ng Diyos. Na again, pinapaalala lang ng pagtutuli. It's a sign of God's faithfulness sa mga Hudyo na gagawin niya yung ipinangako niya. Kasi di ba nagbigay siya ng pangako? And at the end, anong sinabi niya? Sige, tuliin niyo. Dahil ito ang aking tipan sa inyo, gagawin ko ito. So yun po ang nagkamali, doon po nagkamali ang mga tao, kahit po sa ating kasalukuyang panahon, no? Pag bumaling tayo sa ibang paraan, ay hindi tayo makikinabang sa natapos ng ginawa ni Kristo. At kung ikaw ay hindi makikinabang sa ginawa na ni Kristo dahil hindi mo tinanggap si Kristo, dahil bumaling ka sa kautusan, bumaling ka sa sarili mong kakayanan, ito ang dapat mong gawin, kapatid. Ang tao umaasa sa pagtutuli o sa kanyang sarili ay nararapat na tumupad sa buong kautusan. Ito na. Ito na yung ibibigay. Gusto mo iligtas yung sarili mo? Okay. Nararapat na tuparin mo ang buong kautusan. Kaya sinabi diyan in verse 3, Galatians 5 verse 3, ano sabi diyan? At muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya ay may pananagutang tumupad sa buong kautusan. So this is what will happen. No? Kung gusto mo, sige, gusto mo talaga, you must obey the law perfectly. Gusto mo iligtas sarili mo? Ayaw mo yung pakinabang, ayaw mo makinabang sa ginawa ni Kristo? Okay. Gawin mo, tumupad ka sa buong kautusan. Bakit? Bakit mo kailangan tumupad sa buong kautusan? Dahil po, ang kautusan, dahil ang pag-asa dito ay nangangahulugang paglagay ng sarili mo sa ilalim ng kautusan. Once you reject Christ, once hindi mo tinanggap ang biyaya, now, nilalagay mo ang sarili mo sa kautusan. At dahil dito, kailangan mong sundin ang hinihingi ng kautusan because you're under the law eh. O dapat sundin mo yung hinihingi nito. And ano bang hinihingi nito? James 2:10. Sabi si James 2:10, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin, you must have a perfect obedience sa kautusan. Yan ang hinihingi ng kautusan. Perfect obedience. Ang ganitong pag-iisip ay pagtanggi sa katuwiran ni Kristo at dahil diyan, ang tanging pag-asa mo, kung tatawagin man siya pag-asa, ay ang iyong sariling katuwiran. Kasi you reject Christ eh. So, you're on your own, so sarili mong katuwiran ang magiging pag-asa mo. At nararapat na sundin ang buong kautusan. Ngunit, walang sino mang makakagawa nito. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Wala talaga. Why? One of the reason is, hindi talaga natin yon magagawa. Hindi natin yung masusunod lahat. At ang purpose ng kautusan ay, sabi dito, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. The very purpose of law is para makita natin na tayo'y may makasalanan. Yun po ang purpose nun. Hindi para gawin mo siyang way na maligtas mo ang sarili mo dahil hindi natin kaya. Pero let me make these things clear. Yes, hindi natin kaya ligtas ang ating sarili sa kautusan. Pero hindi rin nangangahulugan na ang kautusan ang paraan ng kaligtasan. Baka kasi isipin nyo, hindi pala sa kautusan kasi hindi naman natin kaya. Somehow, yes. Pero lagi nyong tandaan, hindi iyon ang daan na itinalaga ng Diyos. Okay? Hindi sa kautusan, hindi lang dahil hindi natin kaya sundin ang lahat. Bagkus hindi talaga yon ang itinalaga na daan ng Diyos. Naintindihan niyo po yon? Sa halip,
na maligtas ay maglalagay lang ito sa atin patuloy sa sumpa. No? Sa halip na maligtas ka, you will just stay na sinumpa. Kaya nga sabi sa chapter 3 verse 10 in Galatians, balikan nyo yung Galatians chapter 3 verse 10. Anong sinabi dyan? Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. You see? Bakit? Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Nakita niyo yun? So, kapag lagi mong nilalagay ang iyong kaligtasan sa mga gawa ng kautusan or sa sarili mong gawa, nananatili ka sa sumpa. Kasi again, the law demands perfect obedience. But ang tao will always fail. So, nararapat lang na parusahan ka. Sumpa yun, kasi hindi ka makakawala doon. Di ba? Ito sana ang mag-udyok sa kanila na umasa sa awa ng Diyos. Alam niyo ba, in Deuteronomy, di ba Deuteronomy is the last book of the law. Di ba yung five books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Last is Deuteronomy. Last book of the law. Alam niyo anong sinabi doon sa huli? Deuteronomy 27:26, sumpain ang hindi sumang-ayon sa salita ng kautosang ito upang gawin. Ulitin ko, ano sinabi ng Deuteronomy? Sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. In other words, susumpain ang hindi gagawa at hindi susunod sa lahat ng ito. Actually, that very statement, sabi ni Dr. John MacArthur, ay dapat mag-udyok sa mga Hudyo na umasa sa awa ng Diyos. Kasi yung statement pa lang na yun, wala na, lagot na. At yun rin po ang dapat mag-udyok sa bawat isa sa atin na umasa lamang sa awa ng Diyos at hindi sa ating sarili. Pero dahil nga po sa kahangalan, ay pilit nilang ginawa yun at umasa sa kanilang sarili. That's why, sabi nga ni Pablo sa last week na pag-aaral natin, di ba? Sila ay mga anak ng babaeng alipin. Sila ang kasalukuyang Jerusalem. Di ba? Tandaan yan last week? Kasalukuyang Jerusalem. Bakit ang mga Hudyo ay hindi tinanggap si Jesus? No? So, ang taong umaasa sa pagtutuli or sa kanyang sariling gawa ay mawawala, ay hindi makikinabang sa gawa ng Panginoong Hesus at siya ay nararapat na tumupad sa buong kautusan. At anong pangatlo? Ang taong iyon ay nahuhulog mula sa biyaya. Verse 4. Tingnan niyo po, verse 4. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamagitan ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya. So ang isang tao na umaasa sa pagtutuli or umaasa sa kanyang sariling gawa ay nahulog mula sa biyaya. Now, let me make these things clear. Hindi tinuturi, no? Hindi tinuturo ni Pablo na nawawala po ang kaligtasan. Hindi po. Baka kasi pag binasa niyo yung verse 4, nawawala palang kaligtasan, mahuhulog ka pala sa biyaya, mawawala palang biyaya sa iyo. No. The same person na nagsulat nito is the same person na nagsabi sa Romans na ang lahat ng nakilala ng una pa ng Diyos ay luluwalatiin niya. So sigurado, once you are saved, you are saved. Pero ano ngayon itong binabanggit ni Pablo dito? Now, ang punto po ni Pablo dito ay ito. Hindi may maaring ihalo ang kautusan at biyaya para sa kaligtasan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay aasa sa kautusan, pagtutuli sa iyong sariling gawa, dapat mong itapon yung isa. Itapon mo yung biyaya. Hindi pwede sila mag-mix eh. Yeah? Yun yung point niya na nahulog. Ano yan? Nahulog mula sa biyaya. Kasi umaasa ka na sa kautusan eh. Tanggalin mo yung isa kasi only one. There's only one. No? Hindi pwedeng end. Or lang yon. Kautusan,
o biyaya. Pili na kayo. Ganun lang yon. No? Ang pagbaling sa kautusan ay pagbaliwala sa biyaya. Ito ay parang pagsasabi na hindi sapat ang ginawa ni Kristo, kaya kailangan ko dagdagan sa pamagitan ng kautusan. Mga kapatid, whenever na iniisip ninyo na kaya nyo iligtas ang inyong sarili, sinasabi mo na rin na hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Ganun po yun. No? Sinasabi mo na hindi sapat ang ginawa ni Kristo. At hindi pwedeng i-mix yun. No? Sabi nga ni William Perkins, one of the Reformed, no? Ang pagsasama ng katuwiran mula sa kautusan at ng katuwiran ni Kristo bilang batayan ng pagpapawalang sala ay katumbas ng paggawa kay Kristo na hindi tunay na Kristo. Nakakuha niyo yan? Once sinasabi mong maliligtas ka sa pamagitan ng kautusan at ni Kristo, ikaw ay gumagawa ng Kristo na hindi na may tunay na Kristo. Kasi ang tunay na Kristo, siya lang ang kaligtasan. Hindi mo kailangan ng dagdag. And sabi rin ni Martin Luther, kung nasaan si Kristo, wala dapat ang kautusan. At kung nasaan ang kautusan, wala dapat si Kristo. Isa lamang ang dapat manaig. And another from John Calvin, ang sino mang nagnanais ng kalahating Kristo ay nawawalaan ng buong Kristo. Ang sino mang gustong maligtas ng bahagya kay Kristo at bahagya sa pamagitan ng kautusan ay walang bahagi kay Kristo. Kailangan niyang pumili si Kristo ng walang kautusan o ang kautusan ng wala si Kristo. Yun ang punto ni Pablo. Kaya once again, once nagbibigay ka ng pag-asa sa pamagitan ng ginagawa mo, nahuhulog ka sa biyaya. Kasi hindi pwedeng mag-mix yun. Iisa lang ang daan para sa kaligtasan at yun ay ang biyaya. Yun ay biyaya. Yun ay regalo. No? And lastly, ang taong umaasa sa pagtutuli o sa sarili niyang gawa ay hindi lamang makikinabang sa gawa ni Kristo, dapat niya sundin ang buong kautusan, siya ay nahulog sa biyaya, bagkus ang taong iyon ay wala ring katuwiran. Okay? Ito yung pinaka nakakatakot. Kapag ikaw ay umaasa sa pagtutuli or umaasa sa sarili mong gawa, wala ka pong katuwiran. Wala kang righteousness. No? You cannot be righteous. Bakit? Ang katuwirang pinipilit na makamtan ng umaasa sa pagtutuli o kautusan ay walang kasiguraduhan at kailanman hindi nila matatamo. Dahil patuloy lang na hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ganun po ang isang tao, bakit wala siyang katuwiran? Dahil kailanman ay hindi ito sigurado at kailanman hindi nila ito matatamo. No? Sa halip, ang tunay na katuwiran ay natamo, and listen to this, very important. Sa halip, ang tunay na katuwiran ay natamo at mapapasa kanya ng lubusan ng mga taong umaasa sa biyaya ng Diyos. Ulitin ko po ang katuwiran ay natamo mo na at mapapasayo. Ulitin ko, ang katuwiran na umaasa sa biyaya ng Diyos kay Kristo ay natamo na ang katuwiran at mapapasa kanya sa darating na panahon. So meron pong dalawa. Righteous ka na, magiging righteous ka pa. Ano yun? Let me explain this. Verse 5. Sapagkat sa pamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Now, baka pag binasa nyo yung verse 5, maisip nyo, ay hindi pa kami matuwid ngayon. Naghihintay pa lang kami sa katuwiran. Now take note, once you accepted Christ, nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ay isang matuwid na. Diba? You are justified. And you are made righteous na. No? Siya ang katiyakan, and sinabi diyan sa verse 5, no? Ang Espiritu, di ba? Verse 5, sapagkat sa pamagitan ng Espiritu, sino ang Espiritu? Siya ang katiyakan ng ating mana. No? Siya
ang katiyakan ng ating mana ay kumikilos sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Binigyan tayo ng kasiguradahan na hinihintay nating katuwiran. Now, tayo po ay matuwid na. Gaya nga ng sabi ko, natamo mo na ang katuwiran. Matuwid ka na. Nasa sa atin ang katuwiran ni Kristo. Totoo po yun. Okay? Positionally, you are righteous. Positionally, Positionally, matuwid ka na. You are made righteous in Christ. At ang Espiritu ang gumagawa sa ating buhay kung kaya't may kakayanan tayong tumawag sa Diyos ng Aba Ama. Di ba? Ano yung unique na iyak ng isang mananampalataya? Aba Ama, di ba? Ngunit, hindi lang po yon. Ang Espiritu din ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo ay magiging matuwid ng tuluyan. Luluwalhatiin po tayo at wala ng pangamba ng paghatol. So, tayo'y matuwid na, pero in practical and in reality, sa ating nature, hindi pa tayo matuwid. Naintindihan yan? Kakasala pa rin tayo, di ba? Pero ang pinupunto ni Pablo dito sa verse 5 is darating ang panahon na you will be made fully righteous, holy, wala ng kasalanan. Yun yung sinasabi niya dito. No? Pero, sabi diyan sa verse 6, bakit ganon? Sabi diyan sa verse 6, sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan. No? So, hindi po panlabas na pagpapakita ng paggawa ang tao ay magiging matuwid. No? So, hindi yan sa mga actions mo, hindi yan sa pagsunod mo na makikita na ikaw ay matuwid. Sa Panginoon, hindi gumawa ka upang maging matuwid o maging ligtas ka. No, never po sinabi ng Panginoon na gawin mo ito para maging matuwid ka. No? Kundi ang pananampalataya na gumagawa. So, ang isang tao ay magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya na gumagawa. Hindi ikaw na gumagawa. Natindihan niyo po yun? Hindi ikaw na gumagawa. Ibig sabihin, hindi ikaw na kumikilos na sumusunod sa kautusan para maging matuwid. But ang isang tao ay nagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya na gumagawa. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang gawa mo ay bunga ng pagiging ligtas na natanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko po Ang pinupunto ni Pablo sa verse 6 ay again, hindi yung externalities, hindi yung gawa mo, hindi yung pagsunod mo, hindi yung pagtutuli mo, or hindi man pagtutuli ang magbibigay ng katuwiran sa'yo. But anong sinabi niya sa verse 6? Kundi ang pananampalataya ang magbibigay ng katuwiran sa iyo at yung pananampalatayang iyon ang gumagawa. Pananampalatayang gumagawa. Ibig sabihin po, yung pagsunod mo, yung paggawa mo ng mabuti ay bunga ng pagiging ligtas mo dahil may pananampalataya sa iyo. Dahil ang gawa or good works ay hindi paghahanda para maligtas. Ulitin ko pa, ang gawa ay hindi paghahanda para ikaw ay maligtas, bagkus ang mga gawa ay inihanda para sa mga naligtas. Ganun po ang tamang pagkaunawa ng mabuting gawa. Gaya nga ng sinabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, gawa tayo ng Panginoong Hesus. We are God's workmanship na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. At ano yung mabubuting gawa na yon? Na inihandahan ng Diyos ng una pa upang siya'y nating lakaran. So in Ephesians, it's very clear na ang pagsunod mo sa kautusan ay hindi para ikaw ay maligtas. But ang pagsunod mo sa kautusan ay inihanda na sa iyo dahil ikaw ay ligtas na. Ganun po yun. At ito'y ginagawa sa pamagitan ng pag-ibig.
Here's the difference. Kapag ang isang tao ay umaasa sa kautusan para sa kanyang kaligtasan, walang kasiguraduhan ng kanyang katuwiran. At kailanman hindi niya matatamo ang katuwiran. At lahat ng paggawa niya ay may takot at pangamba. Pero ang tao na sa biyaya ng Diyos umaasa, siya ay may tiyak na katuwiran at siya ay magiging lubos na matuwid sa pagluluwalhati sa Kanya at ang kanyang pagsunod sa kautusan ay inuudyokan ng pag-ibig. Hindi takot. Ay, susunod ako kasi papaluin ako ni Lord. Susunod ako kasi na mahel jug ko ani ba? But ang pagsunod niya ay ganito, sa pamagitan ng pag-ibig. Bakit? Dahil nalaman ng bawat mananampalataya ang pag-ibig ng Diyos. Yung pagsunod mo ay inuudyo ka ng pag-ibig dahil nalaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, di ba, ng salita ng Diyos, hindi mo ako inibig. Ako ang unang umibig sa'yo. Di ba? Ang kautusan ng Diyos ay naunawaan na nating hindi daan para sa kaligtasan, bagkus gabay sa pamumuhay ng bawat naligtas na. Nakikita niyo po yung kaibahan nun? So, ibig sabihin, ganito na ang inyong mga salita. Sinasamba ko lamang ang iisang tunay na Diyos dahil siyang unang umibig sa akin at nagligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Tingnan yan? Hindi, siya lang sasambahin ko kasi kapag di ko siya sinamba, lagot ako. Hindi ako gagawa o sasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil ang buong pag-ibig ko ay para sa Diyos na Espiritu at katotohanan. Hindi na yung, hindi ako sasamba sa mga Diyos-Diyosan kasi puputulan ako ng ulo or mapaparusahan ako. Pinararangalan ko ang pangalan ng Diyos ng may paggalang dahil mahal ko siya at ayokong lapastanganin ang kanyang kabanalan. Masaya kong ilalaan ang araw ng Panginoon dahil mahal kong makasama siya at ang kanyang bayan. Igagalang at aalagaan ko ang aking mga magulang dahil ang pag-ibig ay nagbibigay halaga sa mga ginamit ng Diyos upang hubugin ako. Pinangangalagaan ko ang buhay at iniiwasan ang sarili ko sa puot dahil ang pag-ibig ay nagbibigay halaga sa bawat tao bilang nilikha ng Diyos. Nananatili akong tapat sa puso at katawan dahil ang pag-ibig ay nagbibigay galang sa sagradong kaloob ng pag-aasawa. Hindi ako magnanakaw dahil ang pag-ibig ay nagbibigay sa halip na kumukuha. Nagsasalita ako ng katotohanan na may kagandahang loob dahil ang pag-ibig ay pinagtatanggol ang dangal ng kapwa. Ako'y kontento at magpapasalamat dahil ang pag-ibig ay nagpapalaya sa puso mula sa inggit at nagpapahinga sa kabutihan ng Diyos. Ganon ka na sumunod sa 10 Commandments. By the way, 10 Commandments po yung sinabi ko kanina. Ganon ang puso mo. Hindi yung susundin ko to kasi para maligtas ako, kasi lagot ako. Wala nang takot. But lahat ay ginagawa mo dahil sa pag-ibig. No? So mga kapatid, huwag basihan ang iyong gawa dahil ito'y pag-alis sa ating mga sarili na makinabang sa natapos ng ginawa ni Kristo. Huwag kayong babaling sa mga gawa ninyo. No? Dahil kung babaling kayo sa gawa, babaling kayo sa kautusan, ito ay magdedemand sa inyo na tuparin ng perpekto ang kautusan, na kailanman ay hindi natin magagawa. Ito'y maghuhulog sa atin mula sa biyaya dahil isa lang ang daan. No, isa lang ang dapat. Sa biyaya ba o sa kautusan? Pero, kung ikaw ay babaling sa kautusan, ito ay hindi magdudulot ng katuwiran. Magkaroon po tayo ng kapahingahan sa biyaya ng Diyos kay Kristo na nagtatanggal ng takot kapag tayo ay hindi nakakasunod. No? Ang biyaya ang magpalakas muli sa atin na nauunawaan na bayad na ang lahat ng kasalanan kasama ang mga magagawa pa nating kasalanan.
At sa pag-ibig ay sikapin nating sumunod, hindi upang makuha ang pabor ng Diyos, sa halip dahil ikaw ay napatawad na ng Diyos. Nawa ang pagkakasala na nagagawa mo at gagawin mo pa ay hindi maglayo sa iyo sa Diyos. Sa halip, magpaalala na tunay po ang biyaya ng Diyos. Na bagaman tayo ay nagkakasala, tayo ay napatawad na dahil bayad ng lahat ng iyon. Fully paid. Fully paid. Pero again, hindi yun magtuturo sa atin upang manatili doon. Magalak po tayo dahil may pag-asa tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya, ay hinihintay natin ang lubos na katuwiran. Yes, no? Nalulungkot tayo dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Pero magalak po tayo dahil may pag-asa tayo na darating ang panahon na mawawala ng kasalanan. At tayo ay lubusang magiging matuwid na. At yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa pagsunod natin. So, rest in Christ. No? Rest in Christ. He is your salvation. Siya yung kaligtasan mo. Huwag mo na sabihin, nagkasala ako, hindi siguro ako ligtas. No? Huwag mo ding sabihin na sumusunod ako, kaya ligtas ako. Huwag po ganun. Pag-asa yun sa sarili. Umasa ka kay Kristo. Kung ikaw man ay sumusunod, kung ikaw man ay napapalya. Only rest in the finished work of Christ. That is your salvation. So purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyo pong biyaya, sa ipinagkaloob mo sa amin, na katotohanan na ang aming kaligtasan ay gawa mo. Paulit-ulit, for this past months, Panginoon, paulit-ulit mo po kaming tinuturuan at pinapaintindi na ang aming kaligtasan ay gawa mo lamang. Yes, we fail. Nagfe-fail pa rin kami, Panginoon. But nawa, maging malaya na po ang bawat isa sa pag-iisip na nawawala ang kaligtasan o hindi kami sigurado sa kaligtasan dahil kami nagkakasala. Naway maging malaya na po ang bawat isa, but only fully and completely trust sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Na kami napatawad na at wala na pong hawak ang kautusan sa amin. Hindi na kami paparusahan kung kami man po ay nagkakamali. Bagkus sa biyaya ay magalak ang bawat isa na kami ay napatawad na. At ang biyayang ito, sabi mo nga, ay magtuturo sa amin na mamuhay ng matuwid. Bagaman hindi man perpekto, magfe-fail pa rin kami. But Lord, nawa sa umagang ito ay naging malinaw sa amin ang kapahingahan na kay Kristo lamang. At ang aming pagsunod sa kautusan ay bunga na lamang dahil kami ay ligtas na. Kaya gagawin namin ito ng may kalayaan. Malaya na kami na sundin ka. Naway ito na po ang maging pananaw namin. At hindi dahil kailangan naming sumunod. Bagkus kami ay susunod dahil kami mga anak mo na, mga niligtas na. At ang aming hangarin at kagalakan ay sundin ang iyong kalooban. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo as we sing one song. Kantahin po natin itong isang napakagandang awitin mula sa Psalm 121 na ang Panginoon ang siyang mag-iingat sa atin.
Manatili tayo sa pagtayo. And let me read the benediction. Let's pray. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan sa nag-iisang Diyos na tanging tagapagligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Let us sing the doxology. 1, 2, 3, go. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Happy Lord's Day po. Thank you.